Sinabi ni Yahweh, ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Ang Diyos ang lumikha at nagdadlad ng kalangitan, lumikha ng lupa at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon, ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod. Sinabi ni Yahweh, kayong mga bingi ngayon ay makinig, at ang mga bulag naman ay magmasid. Mayroong bang mas bulag pa kaysa aking lingkod, o mas bingi pa sa aking sinugo? Sino ang nagtulot na malooban ang bayang Pilipinas? Hindi ba't si Yahweh na ating sinuway? Di natin siya sinunod, bagkos ay nilabag ang kanyang mga utos. Kaya ibinunto niya sa bayang Pilipinas ang kanyang galit at ipinadama ang lupit ng digmaan. Ang galit niya'y nag-aalab laban sa Pilipinas, halos masunog na tayo. Ngunit hindi pa rin natin siya nauunawaan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, dagat at lahat ng mga nakikita natin at pati ang ating buhay. Mga isdang naglalakihan sa karagatan, mga hayop na kinakain sa kalupaan, mga gulay at prutas na nagbibigay sa atin ng kalakasan, mga puno at halamang gamot na ginawa ng Diyos, tinitimpla ito ng parmasyotika upang ipamahagi sa lahat na may karamdaman dito sa bayang Pilipinas at maging sa buong sanlibutan. Pinupuri ko po ang inyong puso, isip, at ang inyong banal na espiritu. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. 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 Pinupuri ko po ang inyong puso, isip, karunungan. Banal na espiritu, banal na kapangyarihan. Malinis na pangalan, malinis na kalooban, at sa walang hanggang ninyong kadakilaan. Ama, maghari nawa ang kapayapaan, kasaganahan, pagmamahalan, pagbibigayan, pagmamalasakit, pag-ibig at katarungan.
Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, dagat at lahat ng mga nakikita natin at pati ang ating buhay. Mga isdang naglalakihan sa karagatan, mga hayop na kinakain sa kalupaan, mga gulay at prutas na nagbibigay sa atin ng kalakasan, mga puno at halamang gamot na ginawa ng Diyos, tinitimpla ito ng parmasyotika upang ipamahagi sa lahat ng may karamdaman dito sa bayang Pilipinas at maging sa buong sanlibutan. O kay buti mo, Panginoong Yahweh, marapat lamang na kayo'y pasalamatan, kilalanin, paglingkuran, at sambahin sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Maraming salamat po, Ama, sa magandang umaga. Maraming salamat po, Ama, sa walang hanggang ninyong biyaya na ipinagkakaloob niyo sa amin dito sa bayang Pilipinas, sa bayang Marilao, Megawayan, Ilocos, Mindanao, Mindoro, Bicol, Metro Manila, at sa buong karatig pook at sulok at gitna ng Pilipinas. Maraming salamat po, Ama, sa magandang umaga, sa walang hanggang ninyong tipan sa akin. Patuloy niyo po akong bigyan ng karunungan, kalakasan, at lahat ng aming pangangailangan ng aking mga anak na narito sa ibabaw ng lupa. Patuloy niyo po silang bigyan ng biyaya na nagmumula sa inyo. Sa mga taong naghihirap, halos hindi na kumakain sa loob ng isang araw. Patuloy niyo po silang patnubayan at bigyan niyo po sila ng kanilang pangangailangan sa araw-araw. Kung ito man ang gawain na ipinagkaloob niyo sa akin, Ama, nagpapasalamat po ako. Gusto ko pag ako'y nawala dito sa ibabaw ng lupa, naganap ko ang mga bagay nang ayon sa aking kalooban, ang ialay ko ang aking sarili sa gawain ito nang walang pag-iimbot. Ginagawa ko ito para sa aking sarili, sa tulong ng Ama na ipinagkaloob niya sa akin ang gawain ito sapagkat buo ang pagtitiwala niya at pag-aalay ng aking gawain na pagsunod sa kanyang kalooban. Ako'y natutuwa at ginagamit niya ang aking mga labi upang makapagpahayag ng mabuting balita na siyang iyahayag ko sa mga taong na lumalakat sila sa kadiliman na hindi nila alam ang kanilang patutunguhan. Kaya ako naririto hindi para lamang ipagmalaki ko ang aking sarili, kundi upang kayo'y bigyan ng buhay na ganap at kaaya-aya. Ang Ama, ang ating Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, at Siya ang nagbigay sa akin ng gawaing ito, ang ating Amang si Yahweh na nasa langit. Ang ating Panginoon Hesukristo, bagamat Siya'y naglingkod at nagkatawan tao dito sa ibabaw ng lupa, dumating na ang pagkakataon na siya nagpapahinga na doon sa kalangitan
at lahat ng kanyang ginaganap na mga bagay sa kanyang paglilingkod noon ay nagkatawan tao siya. Kay tagal ng binilang ng taon para lamang natin at hanggang ngayon ay ating kilalanin siya. Ngunit ang lahat ng bagay ay may hangganan. Natapos na ng Panginoon Hesukristo ang kanyang gawain. Ngayon, heto na ang Ama ng Panginoon Hesukristo. Heto na ang ating Ama. Siya naman ang gaganap ng mga bagay na ito sapagkat ang tao ay puno ng makasalanan. Sabi nga ng Panginoon Hesukristo, nang dahil sa aking paglilingkod dito sa ibabaw ng lupa, ginamit ang aking pangalan upang magkamal sila ng salapi. Sana ang salaping iyon ay ginagamit nila sa kanilang mga miyembro na kung may karamdaman o anumang pangangailangan nila sa araw-araw o sa mga bagay na kailangan ng bawat isa sa kanilang miyembro ay ginagamit nilang pagtulong at mabigyan nila ng kalunasan ng taong iyon. Di natuwa pa sana ang Panginoon Hesukristo. Ginamit ang pangalan ni Hesukristo upang magkamal sila ng maraming salapi, ng maraming pera. Ako sinasabi ko sa inyo ang hayagan. Hindi ko sila hinahatulan, sinasabi ko lamang ang totoo. Ang sabi ng Panginoon, sana hindi na ako bumaba dito sa ibabaw ng lupa upang gawin ko ang mga bagay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Ginamit nila ang mga bagay na yun sa pangsarili nilang kapakanan. Sayang. Sayang na ang pangalan ko ay ginamit nila upang magkamal sila at magpayaman dito sa ibabaw ng lupa. Kaya ako nasasabi ito. Ito ang kalooban ng Diyos. Natapos na ang takbuhin ng Panginoon Hesukristo tulad nila Abraham, nila Noah, nila Moises, may hangganan ang kanilang paglilingkod. Si Isaias at lahat ng mga propeta na pinagkalooban ng ating Ama na nasa langit na makapagpahayag ng mabuting balita dito sa ibabaw ng lupa. Ngayon, ang ating Panginoon Hesukristo natapos niya na ang kanyang paglilingkod. Kaya ituon ninyo ang inyong isip, ang inyong kalooban dito sa ating Amang nasa langit sapagkat hindi kayo makababalik sa inyong paroroonan. Pag dumating na ang pangalawang buhay na kayo'y kunin na rito sa ibabaw ng lupa. Kailangan makarating tayo sa Kanya. Ang paghatol ng sanlibutan ito ay siyang pangalawang kamatayan. Kaya kailangan maging mapanuri at maging batayan ninyo. Nabuksan ng inyong isip sa pamamagitan
ng gawaing ito. Kahit kayo nasa bahay, may isang malaking pamilya kayo, ipasok nyo ito sa YouTube, sa inyong mga TV, at malaking pamilya kayo, makasasamba na kayo sa kanyang pangalan, sa kanyang Espiritu ng Diyos na nagbibigay ng liwanag sa bawat isa sa atin. Maraming salamat po, Ama. Ipinahayag nyo ang gawaing ito sa mga taong nadimla ng kanilang maling pagsamba. Kala nila tama ang kanilang ginagawa, ngunit yun ay mga bula ang propeta. Sapat na sa kanila ang magkamal sila ng ganong halaga na maraming pera. Pero kawawa kayo. Kayo na rin ang gumawa ng sarili ninyong kasalanan. Ako'y mananalangin sa bayang Pilipinas upang maghari nawa ang kapayapaan, kasaganahan, pagmamahalan, pagbibigayan, pagmamalasakit, pag-ibig at katarungan. Ama, mahal na mahal po namin kayo, kayo ang aming Diyos ang maghahari sa bayang Pilipinas. Salamat po, Ama, sa maganda ninyong kalooban at sa walang hanggang ninyong pag-ibig at pag-iingat sa amin. Salamat po. Amen. Ama, patnubayan niyo nawa ako sa aking panalangin upang mahayag ang inyong gawain na may pasasalamat sa inyong banal na pangalan. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin.
Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin si Yahweh, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Anak, sino ka man at saan ka man naroroon, magtatagumpay ka, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin si Yahweh, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo, kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin si Yahweh, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Anak, sino ka man at saan ka man naroroon, magtatagumpay ka, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti.
Maraming salamat po, Ama, sa panalangin na may pasasalamat. Matupad nawa, Ama, ang inyong kalooban na maghari ka na dito sa bayang Pilipinas. Mga kapatid, mga anak, mga senior citizen, mga bago palang isisilang, mga kabataang babae, kabataang lalaki, may asawa, mag-asawa, dumating na ang oras, ang paghahari ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa. Dito sa bayang Pilipinas, dito siya maghahari. Sinasabi ko na sa inyo ang hayagan na mangyayari ang lahat ng ito. Sapagkat siya ang may sabi na gagawin niya na ito. Sapagkat palubhana ng paluba ang buong sanlibutan. Palubha ng pagpalubha ang paggawa nila ng kasalanan. Kaya siya bababa rito upang linisin at palisin ang mga taong gumagawa ng mga kalikuan. Gumagawa ng mga taong may kasalanan, katulad ng pagpatay, pagkainggit, at mga nagpapahayag ng mga salita ng Diyos na ang ginagamit nila ay ang kanilang karunungan. Hindi man lang nila natanong sa kanilang sarili, hindi kaya karumal-dumal ang magpahayag ng Diyos sa mga tao na ang ginagamit nila ay ang kanilang karunungan. Tatapatin ko na kayo lahat ng mga tao rito sa ibabaw ng lupa. Ginawa ang banal na kasulatan, kinasihan siya ng Espiritu Santo. Sino ang Espiritu Santo? Ang ating Ama. Ang ating Amang nasa langit. Kinasiyahan niya ang tao upang magawa itong banal na kasulatan, ang kanyang banal na salita. Ang banal na kasulatan ay makapangyarihan sapagkat siya ang lumalang at gumawa ng mga salitang ito upang ipahayag sa mga tao ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya kung babasahin mo lang ito ng paisa-isa, palaktaw-laktaw, paano pag dumating ang paghuhukom? Kumakatok kayo sa pintuan ng ating Ama at sabihin sa inyo ng ating Ama, hindi ko kayo kilala. Lumayas kayo sa aking harapan. Di ba masakit? Akala mo tama ang iyong ginagawa, ngunit yung pala'y isa ka palang bula ang propeta. Hayagan akong magsalita ang ating Ama. Ginagawa niya ang lahat ng bagay na ito upang linisin at palisin ang lahat ng mga marurumi dito sa buong sanlibutan, dito sa bayang Pilipinas. Mapuspos nawa tayo ng habag at kapayapaan at pagkalinga ng ating Amang si Yahweh na nasa langit. Siya ang ating Ama na paglilingkuran habang tayo'y nabubuhay. At kung tayo'y sumakabilang buhay,
Narito ang kanyang banal na salita, ang Bible, ang mabuting balita ay banal. Kaya gamitin nyo ang banal na kasulatan sa pamamagitan ng banal na salita. Buhay, una ngayon at magpakailanman. Ang sabi ng salita, ang lingkod ni Yahweh. Pinupuri ko po ang inyong puso, isip, karunungan. Banal na espiritu, banal na kapangyarihan. Malinis na pangalan, malinis na kalooban, at sa walang hanggang ninyong kadakilaan. Ang may pandinig ay makinig. Sinabi ni Yahweh, ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Ang marupok na tamboy hindi babaliin, ilaw na aandap-andap di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Ang Diyos ang lumikha, nagladlad ng kalangitan, lumikha ng lupa, at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon, ang Panginoong Diyos ang nagsabi sa kanyang lingkod, mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na naghihintay sa kanyang mga turo. Akong si Yahweh, tumawag sa iyo, binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang mga hula ko ay natupad na, mga bagong bagay ang isasaysay ko ngayon, bago pa mangyari. Kayo ay magdiwang, kayong nasa ilang, lahat ninyong bayan. Mga taga-karatig puok, kayo ay magdiwang, kayong mga taga-iba-ibang bayan, kayo ay magalak sa pag-aawitan. Kayo ay umakyat sa tuktok ng bundok at kayo'y sumigaw. Akong si Yahweh lamang ang inyong Diyos, walang ibang Diyos na maaaring umangkin sa akin. Sa aking kaningningan, ni makakaagaw sa aking karangalan. Isang bagong awit na ukol kay Yahweh ay inyong awitin. Ang buong daigdig sa kanya ay magpuri. Yaong mga tao na nangalalayag ay purihin siya. Purihin siya ng lahat ng nilalang sa karagatan, at ang mga bansa sa baybayin dagat ay magpuri sa kanya. Kayong nasa baybayin dagat, purihin si Yahweh at parangalan. Siya ay lalabas parang mandirigma na handang makikibaka. Siya ay sisigaw bilang hudyat ng pagsalakay, ang kapangyarihan niya'y ipakikita sa mga kaaway. Siya ay lalabas parang mandirigma na handang makikibaka. Siya ay sisigaw bilang hudyat ng pagsalakay, ang kapangyarihan niya'y ipakikita sa mga kaaway.
Ang mga bundok at burol aking gigibain, malalanta ang mga damo at dahong kahoy. Ang mga ilog ay matutuyo at magiging ilang, at ang mga lawa ay matutuyo rin. Mabibigo at mapapahiya ang lahat ng kumikilala at nagtitiwala sa mga Diyos-Diyosan. Sinabi ng Diyos, mahabang panahon akong nanahimik. Ngayon, dumating na ang oras para ako kumilos. Ako ay sisigaw parang manganganak na napapasigaw sa tindi ng kirot. Aakayin ko ang mga bulag sa mga lansangang hindi pa nila natatahak o nalalakaran. Yaong kadiliman sa harapan nila'y gagawin kong liwanag at papadaging ko ang baku-bakong landas. Ang lahat ng ito'y aking gagawin. Sinabi ni Yahweh, kayong mga bingi ngayon ay makinig, at ang mga bulag naman ay magmasid. Mayroon bang mas bulag pa ka sa aking lingkod o mas bingi pa sa aking sinugo? Yaman si Yahweh ay isang Diyos na handang magligtas, kaya ibinandila niya ang kanyang kautusan at mga aral upang sundin ang kanyang bayan. Wala pa bang makikinig sa inyo? Hindi pa ba kayo natututo para makinig na mabuti? Pilipinas, napakarami mo nang nakita ngunit walang halaga sa iyo. Mayroong kang taenga, ngunit ano ang iyong napakinggan? Ngunit ngayon sila'y nilooban at ipinasok sa bilangguan. Sa nangyaring ito'y walang magtanggol ni walang dumamay. Sino ang nagtulot na malooban ng Pilipinas? Hindi ba si Yahweh na ating sinuway? Di natin siya sinunod, bagkus ay nilabag ang kanyang mga utos. Kaya ibinunto niya sa bayang Pilipinas ang kanyang galit at ipinadama ang lupit ng digmaan. Ang galit niya'y nag-aalab laban sa Pilipinas, halos masunog na tayo. Ngunit hindi pa rin natin siya nauunawaan. Ang wika natin. Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, kalakasan, katarungan, pagmamahalan, pagmamalasakit at pagtatagumpay ngayon at magpakailanman. Amen. Maghari nawa sa bayang Pilipinas at sa buong sanlibutan ang kapayapaan. Araw-araw mong ipahayag ang aking banal na salita, upang ang lahat na makakita sa gawaing ito ay maligtas. Upang papurihan natin ng ating amang si Yahweh ng buong puso at kaluluwa. Salamat po. Amen. Ito ang gawain na may pasasalamat sa Diyos kung tayo'y mananalangin at hihingi sa banal niyang pangalan. Masasabi natin sa ating mga labi, maraming salamat po Ama sa maganda ninyong kalooban. Mga anak, mga kapatid, kung mananalangin tayo sa Diyos, sabihin natin sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Iwika natin sa ating mga labi ang 7. Amen. At manalangin tayo ng 3 Ama namin bago matulog, at paggising na umaga, 4 na Ama namin. Kailangan may sound. Kailangan 7 Ama namin ang panalangin nyo sa araw-araw upang matamo nyo ang liwanag
na kadiliman na bumabalot sa inyo, ang papalit doon ay ang liwanag. Sapagkat tatanlawang kayo ng ating Ama na hindi kayo malagay uli sa kadiliman. Bagkus ay liliwanagan niya kayo hanggang sa kayo'y sumakabilang buhay. Ang sinasabi ko sa inyo ay hayagan na ang lahat ng mga bagay kung ating susuriin ay hindi nyo malalaman. Ngunit sinasabi ko ito sapagkat mahal na mahal kayo ng ating Amang nasa langit. Gusto niya ang lahat ng mga tao na nilikha niya ay sumunod sa kanyang kalooban. Kailangan bukas ang ating isip, puso at kalooban upang dumaloy ang kanyang kapangyarihan. Kung karamdaman kung anumang pagsubok ay agad niyang ipagkaloob sa inyo upang inyong mapagtagumpayan. Huwag kayong mahihiya sa ating Amang nasa langit sapagkat ang ginagawa ninyo ang nakalulugot sa kanyang harapan. Kaya mga kapatid, magulang, mga mahal na kaibigan, magbalik loob tayo sa ating Amang nasa langit sapagkat iyan ang ipinahayag ng inyong puso, isip at kalooban. Salamat po Ama sa maganda ninyong kalooban, patuloy po ninyong kahabagan at patawarin ang lahat ng tumatawag sa inyong banal na pangalan. Amang Yahweh, Ama ko, iyan ang kanyang pangalan. Sa lahat ng nakakita ng bidyong ito, mag-like, comment, and share at mag-subscribe po tayo para ang susunod na video ay agad ninyong mapanood. I-share natin ito sa ating mga mahal na kaibigan, kakilala, sa ating mother, father, sister, and brother, upang sila man ay makasamba sa ating Diyos na buhay, para ang pagpapala at biyaya sa loob ng inyong tahanan sumagana, siksik liglig, umaapaw pa. Ito ang gawain na may pasasalamat sa Diyos. Halina mga kapatid, lumakad tayo sa liwanag na patungo sa ating Amang nasa langit sapagkat siya ang pinagmumulan ng lahat ng ating pangangailangan. Biyaya sa araw-araw, pag-asa, pagmamahal, kapatawaran, at katarungan, pag-ibig, at pagtatagumpay ngayon at magpakailanman. Binabasbasan ko kayo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Ama, mahal na mahal po namin kayo, kayo ang maghahari dito sa bayang Pilipinas. Salamat po Ama sa maganda ninyong kalooban, patuloy niyo po akong bigyan ng sapat na karunungan upang maipahayag ko ng buong tapang ang mabuting balita ng kaligtasan. Sa inyo nagmumula ang aking karunungan at ang aking mga labi ay ginagamit niyo upang gamitin sa pagpapahayag ng salita ng Diyos upang ang lahat ng tao dito sa daigdig at sa bayang Pilipinas ay maligtas. Kaya lahat kayo na naririto sa ibabaw ng lupa, huwag kayong magdalawang isip. Isipin nyo ang tama at ang masama ay itapon, sapagkat
wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa ating Amang nasa langit. Sapagkat siya ang lumikha sa iyo, marapat lamang nabigyan mo siya ng karangalan, pagpapasalamat, at makikipagrelasyon ka sa Ama sa pamamagitan ng Ama namin. Sapagkat ang panalangin ng Ama namin ay isang banal at makapangyarihan. Kaya ang ating Panginoon Hesukristo nung siya'y nagkatawan lupa at nangaral sa mga tao, ang lagi niyang ginagawa na panalangin ay ang Ama namin na sa langit ka. Sambahin nawa ang pangalan mo, kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Diba? Kung ika'y nananalangin, damahin mo ang mensahe ng Ama namin. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin si Yahweh, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Anak, sino ka man at saan ka man naroroon, magtatagumpay ka. Pagkat siya ay mabuti. Tinuturo ko na ang dapat niyong gawin, gagawin niyo na lamang ay hindi niyo pa magawa. Kung hindi kayo naniniwala sa sinasabi ko, paano kaya kung dumating na ang paghukom? Na ang lahat ng tao na nilikha niya ay haharap sa kanyang harapan. At lilitisin kayo sa pamamagitan ng ginawa niyong karumihan dito sa bayong na inyong pinagmulan dito sa bayong Pilipinas o maging sa buong sanlibutan. Paano pagdating ang paghukom? Hindi mo alam kung saan ka pupunta at ang iyong espiritu na ipinagkalob sa iyo, pagala-gala, hindi malaman kung saan ka paroroon. Ang masama, itapong ka sa dagat-dagatang apoy na siyang pangalawang kamatayan ng iyong espiritu. Hindi ka na pamamarisan ng mga taong ng espiritu sa ginawa mong kasalanan na hindi ka nakahingi ng tawad sa kanyang harapan. Panginoon Bongbong, maraming salamat po at ipinagkaloob uli ng ating Ama ang inyong pangalan. Lahat ng may galit sa inyo ay mawawala na sila. Papalisin na sila dito sa ibabaw ng lupa para silang mga dumi at itatapon doon sa sunugan sapagkat wala na silang pakinabang dito sa ibabaw ng lupa. Sila'y wawalisin
upang hindi na sila pamarisan ng mga taong nabubuhay sa ngayon at sa mabubuhay pa. Sapagkat sinabi ng Ama, lahat ay lilinisin niya. Ang mga upasala, mga sinungaling, mga gumagawa ng maling batas, at ang mga pagkampi-kampi na walang ginagawa kundi ang kanilang kalooban ng nasusunod. Na wala namang paroroon ng puro mali ang kanilang ginagawa. Pangulong Bongbong, maging matatag lamang kayo. Kasama natin ang Ama. Kasama natin siya. Hindi niya tayo iiwanan. Kaya ako naririto sa ibabaw ng lupa mula sa aking pagsilang hanggang sa ako ay nagkaisip. Naglagbay ako dito sa ibabaw ng lupa para manalangin na manalangin sa ating Amang nasa langit. Ngayon dumating na ang oras para naman ako ay sumunod sa kanyang kalooban at gawin ko ang inaakala ko sa akin sarili na ang lahat ng tao ay dalin sa katotohanan, dalin sa kaliwanagan, at buksan ang kanilang isip sa pamamagitan ng banal na salita ng ating Amang nasa langit na siyang nagbigay sa akin ng karunungang ito upang ipahayag ko ang mabuting balita ng kaligtasan. Pangulong Bongbong at ang buo mong pamilya mula sa iyong ina na si Ginang Imelda Romualdez Marcos, si Irene, si Amy, maging matatag kayo sa ginagampanan ninyo dito sa ibabaw ng lupa, dito sa bayang Pilipinas. At ang mga yapak na pinagmulan ang inyong mga anak na ngayon ay lumalaki at nagkakaisip. Nakikita nila ang ginagawa ng kanilang ama na si Bongbong Marcos. Papatnubayan din kayo ng ating dakilang Diyos sapagkat napakalilinis ng inyong kalooban. Wala nang masasabi sa inyo na kayo lamang ang taong namuhay na kahit na hinahatulan ng tao, nahandoon pa rin ang kababaan ng inyong kalooban. Yan ang gusto ng Ama. Bagamat ikaw ay nilalait, minumura, sinisira ang iyong pangalan, katulad ng ginawa sa inyong ama na si Pangulong Ferdinand Edrelin Marcos, niyurakan nila ang pangalan ng iyong ama noong panahon na siya'y nabubuhay. Sabi ko sa inyo, pag kayo'y gumagawa ng mabuti, ang masamang ay malapit sa inyo. Huwag nyo silang pansinin. May hangganan ng kanilang buhay dito sa ibabaw ng lupa. At Ama ang nakakaalam na sila lamang at wala silang magagawa, kundi umabot na sa sakdulan ang kanilang ginagawa sa inyo at gumagawa pa ng mga bagay na laban sa inyo. Pangulong Bongbong, ang sinasabi ko sa inyo, nasa panig ninyo ang Ama. Wala tayong magagawa kung tayo kukunin na ng Panginoon, ng ating Ama, sapagkat ang lahat ng tao ay may hangganan.
ang buhay dito sa ibabaw ng lupa. Bago ka palang isilang, nakatala na agad ang pagkawala mo rito sa ibabaw ng lupa. Ang tao. Hindi mo alam, hindi nating alam kung hanggang kailan tayo kukunin ng Ama. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, naririto tayo sa ibabaw ng lupa. Ipaglaban natin ang katotohanan, ang kabutihan ng Diyos sa sangkatauhan. Tayo ay lumakad na patungo sa kanyang paanan upang damahin natin ang kanyang salita at ang kanyang kapangyarihan. Maraming salamat po, Ama, sa maganda ninyong kalooban. At sa lahat ng nakakita ng bidyong ito, ipamalita natin sa lahat ng inyong mga mahal na kaibigan, sa lahat ng inyong kilala, at sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong nanay, tatay, ate, kuya, at sa inyong mga pamangkin na babae, pamangkin na lalaki. Gabayan niyo sila patungo sa liwanag na ating tatahakin dito sa ibabaw ng lupa. Sa Diyos ang kapurihan, magpakailanman, ngayon, ngayon at magpakailanman. Amen. Sinabi ni Yahweh, ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Ang Diyos ang lumikha at nagdadlad ng kalangitan, lumikha ng lupa at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon, ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod. Sinabi ni Yahweh, kayong mga bingi ngayon ay makinig, at ang mga bulag naman ay magmasid. Mayroong bang mas bulag pa kaysa aking lingkod, o mas bingi pa sa aking sinugo? Sino ang nagtulot na malooban ang bayang Pilipinas? Hindi ba't si Yahweh na ating sinuway? Di natin siya sinunod, bagkos ay nilabag ang kanyang mga utos. Kaya ibinunto niya sa bayang Pilipinas ang kanyang galit at ipinadama ang lupit ng digmaan. Ang galit niya'y nag-aalab laban sa Pilipinas, halos masunog na tayo. Ngunit hindi pa rin natin siya nauunawaan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, dagat at lahat ng mga nakikita natin at pati ang ating buhay. Mga isdang naglalakihan sa karagatan, mga hayop na kinakain sa kalupaan, mga gulay at prutas na nagbibigay sa atin ng kalakasan, mga puno at halamang gamot na ginawa ng Diyos, tinitimpla ito ng parmasyotika upang ipamahagi sa lahat ng may karamdaman dito sa bayang Pilipinas at maging sa buong sanlibutan. Pinupuri ko po ang inyong puso, isip, at ang inyong banal na espiritu. Purihin
si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Pinupuri ko po ang inyong puso, isip, karunungan. Banal na Espiritu, banal na kapangyarihan. Malinis na pangalan, malinis na kalooban, at sa walang hanggang ninyong kadakilaan. Ama, maghari nawa ang kapayapaan, kasaganahan, pagmamahalan, pagbibigayan, pagmamalasakit, pag-ibig at katarungan. Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, dagat at lahat ng mga nakikita natin at pati ang ating buhay. Mga isdang naglalakihan sa karagatan, mga hayop na kinakain sa kalupaan, mga gulay at prutas na nagbibigay sa atin ng kalakasan, mga puno at halamang gamot na ginawa ng Diyos, tinitimpla ito ng parmasyotika upang ipamahagi sa lahat ng may karamdaman dito sa bayang Pilipinas at maging sa buong sanlibutan. O kay buti mo, Panginoong Yahweh, marapat lamang na kayo'y pasalamatan, kilalanin, paglingkuran, at sambahin sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Maraming salamat po, Ama, sa magandang umaga. Maraming salamat po, Ama, sa walang hanggang ninyong biyaya na ipinagkakaloob niyo sa amin dito sa bayang Pilipinas, sa bayang Marilao, Megawayan, Ilocos, Mindanao, Mindoro, Bicol, Metro Manila, at sa buong karatig pook at sulok at gitna ng Pilipinas. Maraming salamat po, Ama, sa magandang umaga, sa walang hanggang ninyong tipan sa akin. Patuloy niyo po akong bigyan ng karunungan, kalakasan, at lahat ng aming pangangailangan ng aking mga anak na narito sa ibabaw ng lupa. Patuloy niyo po silang bigyan ng biyaya na nagmumula sa inyo. Sa mga taong naghihirap, halos hindi na kumakain sa loob ng isang araw. Patuloy niyo po silang patnubayan at bigyan niyo po sila ng kanilang pangangailangan sa araw-araw.
Kung ito man ang gawain na ipinagkaloob niyo sa akin, Ama, nagpapasalamat po ako. Gusto ko pag ako'y nawala dito sa ibabaw ng lupa, naganap ko ang mga bagay nang ayon sa aking kalooban, ang ialay ko ang aking sarili sa gawain ito, nang walang pag-iimpot. Ginagawa ko ito para sa aking sarili, sa tulong ng Ama na ipinagkaloob niya sa akin ang gawain ito sapagkat buo ang pagtitiwala niya at pag-aalay ng aking gawain na pagsunod sa kanyang kalooban. Bagamat ginagamit niya ang aking mga labi, ako'y natutuwa at ginagamit niya ang aking mga labi upang makapagpahayag ng mabuting balita na siyang iyahayag ko sa mga taong na lumalakad sila sa kadiliman na hindi nila alam ang kanilang patutunguhan. Kaya ako naririto hindi para lamang ipagmalaki ko ang aking sarili, kundi upang kayo'y bigyan ng buhay na ganap at kaaya-aya. Ang Ama, ang ating Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, at siya ang nagbigay sa akin ng gawaing ito, ang ating Amang si Yahweh na nasa langit. Ang ating Panginoon Hesukristo, bagamat siya'y naglingkod at nagkatawan tao dito sa ibabaw ng lupa, dumating na ang pagkakataon na siya'y nagpapahinga na doon sa kalangitan. At lahat ng kanyang ginaganap na mga bagay sa kanyang paglilingkod noon ay nagkatawan tao siya. Kay tagal ng binilang ng taon para lamang natin at hanggang ngayon ay ating kilalanin siya. Ngunit ang lahat ng bagay ay may hangganan. Natapos na ng Panginoon Hesukristo ang kanyang gawain. Ngayon, heto na ang Ama ng Panginoon Hesukristo. Heto na ang ating Ama. Siya naman ang gaganap ng mga bagay na ito sapagkat ang tao ay puno ng makasalanan. Sabi nga ng Panginoon Hesukristo, nang dahil sa aking paglilingkod dito sa ibabaw ng lupa, ginamit ang aking pangalan upang magkamal sila ng salapi. Sana ang salaping iyon ay ginagamit nila sa kanilang mga miyembro na kung may karamdaman o anumang pangangailangan nila sa araw-araw o sa mga bagay na kailangan ng bawat isa sa kanilang miyembro ay ginagamit nilang pagtulong at mabigyan nila ng kalunasan ng taong iyon. Di natuwa pa sana ang Panginoon Hesukristo. Ginamit ang pangalan ni Hesukristo upang magkamal sila ng maraming salapi, ng maraming pera. Ako sinasabi ko sa inyo ang hayagan. Hindi ko sila hinahatulan. Sinasabi ko lamang ang totoo. Ang sabi ng Panginoon, sana hindi na ako bumaba dito sa ibabaw ng lupa upang gawin ko ang mga bagay ng ayon sa kalooban ng Diyos.
Ginamit nila ang mga bagay na yun sa pangsarili nilang kapakanan. Sayang. Sayang na ang pangalan ko ay ginamit nila upang magkamal sila at magpayaman dito sa ibabaw ng lupa. Kaya ako nasasabi ito. Ito ang kalooban ng Diyos. Natapos na ang takbuhin ng Panginoon Hesukristo tulad nila Abraham, nila Noah, nila Moises, may hangganan ang kanilang paglilingkod. Si Isaias at lahat ng mga propeta na pinagkalooban ng ating Ama na nasa langit na makapagpahayag ng mabuting balita dito sa ibabaw ng lupa. Ngayon, ang ating Panginoon Hesukristo natapos niya na ang kanyang paglilingkod. Kaya ituon ninyo ang inyong isip, ang inyong kalooban dito sa ating Amang nasa langit sapagkat hindi kayo makababalik sa inyong paroroonan. Pag dumating na ang pangalawang buhay na kayo'y kunin na rito sa ibabaw ng lupa. Kailangan makarating tayo sa Kanya. Ang paghatol ng sanlibutan ito ay siyang pangalawang kamatayan. Kaya kailangan maging mapanuri at maging batayan ninyo. Nabuksan ang inyong isip sa pamamagitan ng gawaing ito. Kahit kayo nasa bahay, may isang malaking pamilya kayo, ipasok nyo ito sa YouTube, sa inyong mga TV, at malaking pamilya kayo, makasasamba na kayo sa kanyang pangalan, sa kanyang Espiritu ng Diyos na nagbibigay ng liwanag sa bawat isa sa atin. Maraming salamat po, Ama. Ipinahayag nyo ang gawaing ito sa mga taong nadimla ng kanilang maling pagsamba. Kala nila tama ang kanilang ginagawa, ngunit yun ay mga bula ang propeta. Sapat na sa kanila ang magkamal sila ng ganong halaga na maraming pera. Pero kawawa kayo. Kayo na rin ang gumawa ng sarili ninyong kasalanan. Ako'y mananalangin sa bayang Pilipinas upang maghari nawa ang kapayapaan, kasaganahan, pagmamahalan, pagbibigayan, pagmamalasakit, pag-ibig at katarungan. Ama, mahal na mahal po namin kayo, kayo ang aming Diyos ang maghahari sa bayang Pilipinas. Salamat po, Ama, sa maganda ninyong kalooban at sa walang hanggang ninyong pag-ibig at pag-iingat sa amin. Salamat po. Amen. Ama, patnubayan niyo nawa ako sa aking panalangin upang mahayag ang inyong gawain na may pasasalamat sa inyong banal na pangalan.
Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine in the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin si Yahweh, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Anak, sino ka man at saan ka man naroroon, magtatagumpay ka, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine in the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin si Yahweh, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo, kayo nawa ang siyang maghari sa amin.
Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iarap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggang. Amen. Purihin si Yahweh, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Anak, sino ka man at saan ka man naroroon, magtatagumpay ka, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Maraming salamat po, Ama, sa panalangin na may pasasalamat. Matupad nawa, Ama, ang inyong kalooban na maghari ka na dito sa bayang Pilipinas. Mga kapatid, mga anak, mga senior citizen, mga bago palang isisilang, mga kabataang babae, kabataang lalaki, may asawa, mag-asawa, dumating na ang oras, ang paghahari ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa. Dito sa bayang Pilipinas, dito siya maghahari. Sinasabi ko na sa inyo ang hayagan na mangyayari ang lahat ng ito, sapagkat siya ang may sabi na gagawin niya ito, sapagkat palubhanan ng paluba ang buong sanlibutan, palubha ng pagpalubha ang paggawa nila ng kasalanan. Kaya siya bababa rito upang linisin at palisin ang mga taong gumagawa ng mga kalikuan. Gumagawa ng mga taong may kasalanan, katulad ng pagpatay, pagkainggit, at mga nagpapahayag ng mga salita ng Diyos na ang ginagamit nila ay ang kanilang karunungan. Hindi man lang nila natanong sa kanilang sarili, hindi kaya karumal-dumal ang magpahayag ng Diyos sa mga tao na ang ginagamit nila ay ang kanilang karunungan. Tatapatin ko na kayo lahat ng mga tao rito sa ibabaw ng lupa.
Ginawa ang banal na kasulatan, kinasihan siya ng Espiritu Santo. Sino ang Espiritu Santo? Ang ating Ama. Ang ating Amang nasa langit. Kinasiyahan niya ang tao upang magawa itong banal na kasulatan, ang kanyang banal na salita. Ang banal na kasulatan ay makapangyarihan sapagkat siya ang lumalang at gumawa ng mga salitang ito upang ipahayag sa mga tao ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya kung babasahin mo lang ito ng paisa-isa, palaktaw-laktaw, paano pag dumating ang paghuhukom? Kumakatok kayo sa pintuan ng ating Ama at sabihin sa inyo ng ating Ama, hindi ko kayo kilala. Lumayas kayo sa aking harapan. Di ba masakit? Akala mo tama ang iyong ginagawa, ngunit yung pala'y isa ka palang bula ang propeta. Hayagan akong magsalita ang ating Ama. Ginagawa niya ang lahat ng bagay na ito upang linisin at palisin ang lahat ng mga marurumi dito sa buong sanlibutan, dito sa bayang Pilipinas. Mapuspos nawa tayo ng habag at kapayapaan at pagkalinga ng ating Amang si Yahweh na nasa langit. Siya ang ating Ama na paglilingkuran habang tayo'y nabubuhay. At kung tayo'y sumakabilang buhay, narito ang kanyang banal na salita, ang Bible, ang mabuting balita ay banal. Kaya gamitin nyo ang banal na kasulatan sa pamamagitan ng banal na salita. Buhay, una ngayon at magpakailanman. Ang sabi ng salita, ang lingkod ni Yahweh. Pinupuri ko po ang inyong puso, isip, karunungan. Banal na espiritu, banal na kapangyarihan. Malinis na pangalan, malinis na kalooban, at sa walang hanggang inyong kadakilaan. Ang may pandinig ay makinig. Sinabi ni Yahweh, ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Ang marupok na tamboy hindi babaliin, ilaw na aandap-andap di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Ang Diyos ang lumikha, nagladlad ng kalangitan, lumikha ng lupa, at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon, ang Panginoong Diyos ang nagsabi sa kanyang lingkod, mahinahon at banayad kung siya'y magsalita ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Di siya mawawala ng pag-asa ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na naghihintay sa kanyang mga turo. Akong si Yahweh tumawag sa iyo,
binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang mga hula ko ay natupad na, mga bagong bagay ang isasaysay ko ngayon, bago pa mangyari. Kayo ay magdiwang, kayong nasa ilang, lahat ninyong bayan. Mga taga-Karatig Pook, kayo ay magdiwang, kayong mga taga-iba-ibang bayan, kayo ay magalak sa pag-aawitan. Kayo ay umakyat sa tuktok ng bundok at kayo'y sumigaw. Akong si Yahweh lamang ang inyong Diyos, walang ibang Diyos na maaaring umangkin sa akin. Sa aking kaningningan, ni makakaagaw sa aking karangalan. Isang bagong awit na ukol kay Yahweh ay inyong awitin. Ang buong daigdig sa Kanya ay magpuri. Yaong mga tao na nangalalayag ay purihin siya. Purihin siya ng lahat ng nilalang sa karagatan, at ang mga bansa sa baybayin dagat ay magpuri sa Kanya. Kayong nasa baybayin dagat, purihin si Yahweh at parangalan. Siya ay lalabas parang mandirigma na handang makikibaka. Siya ay sisigaw bilang hudyat ng pagsalakay, ang kapangyarihan niya'y ipakikita sa mga kaaway. Hindi ko nabuksan ito. Pero ganun pa man, mayabang pa rin. Siya ay lalabas parang mandirigma na handang makikibaka. Siya ay sisigaw bilang hudyat ng pagsalakay, ang kapangyarihan niya'y ipakikita sa mga kaaway. Ang mga bundok at burol aking gigibain, malalanta ang mga damo at dahong kahoy. Ang mga ilog ay matutuyo at magiging ilang, at ang mga lawa ay matutuyo rin. Mabibigo at mapapahiya ang lahat ng kumikilala at nagtitiwala sa mga Diyos-Diyosan. Sinabi ng Diyos, mahabang panahon akong nanahimik. Ngayon dumating na ang oras para ako kumilos. Ako ay sisigaw parang manganganak na napapasigaw sa tindi ng kirot. Aakayin ko ang mga bulag sa mga lansangang hindi pa nila natatahak o nalalakaran. Yaong kadiliman sa harapan nila'y gagawin kong liwanag at papadagin ko ang baku-bakong landas. Ang lahat ng ito'y aking gagawin. Sinabi ni Yahweh, kayong mga bingi ngayon ay makinig, at ang mga bulag naman ay magmasid. Mayroon bang mas bulag pa ka sa aking lingkod o mas bingi pa sa aking sinugo? Yaman si Yahweh ay isang Diyos na handang magligtas, kaya ibinandila niya ang kanyang kautusan at mga aral upang sundin ang kanyang bayan. Wala pa bang makikinig sa inyo? Hindi pa ba kayo natututo para makinig na mabuti?
Pilipinas, napakarami mo nang nakita ngunit walang halaga sa iyo. Mayroong kang taenga ngunit ano ang iyong napakinggan. Ngunit ngayon sila'y nilooban at ipinasok sa bilangguan sa nangyaring ito'y walang magtanggol ni walang dumamay. Sino ang nagtulot na malooban ng Pilipinas? Hindi ba si Yahweh na ating sinuway? Di natin siya sinunod, bagkus ay nilabag ang kanyang mga utos. Kaya ibinunto niya sa bayang Pilipinas ang kanyang galit at ipinadama ang lupit ng digmaan. Ang galit niya'y nag-aalab laban sa Pilipinas, halos masunog na tayo. Ngunit hindi pa rin natin siya nauunawaan. Ang wika natin. Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, kalakasan, katarungan, pagmamahalan, pagmalasakit at pagtatagumpay ngayon at magpakailanman. Amen. Maghari nawa sa bayang Pilipinas at sa buong sanlibutan ang kapayapaan. Araw-araw mong ipahayag ang aking banal na salita, upang ang lahat na makakita sa gawaing ito ay maligtas. Upang papurihan natin ng ating Amang si Yahweh ng buong puso at kaluluwa. Salamat po. Amen. Ito ang gawain na may pasasalamat sa Diyos kung tayo'y mananalangin at hihingi sa banal niyang pangalan. Masasabi natin sa ating mga labi, maraming salamat po Ama sa maganda ninyong kalooban. Mga anak, mga kapatid, kung mananalangin tayo sa Diyos, sabihin natin sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Iwika natin sa ating mga labi ang 7. Amen. At manalangin tayo ng 3 Ama namin bago matulog, at paggising na umaga, 4 na Ama namin. Kailangan may sound. Kailangan 7 Ama namin ang panalangin nyo sa araw-araw upang matamo nyo ang liwanag na kadiliman na bumabalot sa inyo. Ang papalit doon ay ang liwanag. Sapagkat tatanlawang kayo ng ating Ama na hindi kayo malagay uli sa kadiliman. Bagkus ay liliwanagan niya kayo hanggang sa kayo'y sumakabilang buhay. Ang sinasabi ko sa inyo ay hayagan na ang lahat ng mga bagay kung ating susuriin ay hindi nyo malalaman. Ngunit sinasabi ko ito sapagkat mahal na mahal kayo ng ating Amang nasa langit. Gusto niya ang lahat ng mga tao na nilikha niya ay sumunod sa kanyang kalooban. Kailangan bukas ang ating isip, puso at kalooban upang dumaloy ang kanyang kapangyarihan. Kung karamdaman kung anumang pagsubok ay agad niyang ipagkaloob sa inyo upang inyong mapagtagumpayan. Huwag kayong mahihiya sa ating Amang nasa langit sapagkat ang ginagawa ninyo ang nakalulugot sa kanyang harapan. Kaya mga kapatid, magulang, mga mahal na kaibigan, magbalik loob tayo sa ating Amang nasa langit sapagkat iyan ang ipinahayag ng inyong puso, isip at kalooban. Salamat po Ama sa maganda ninyong kalooban, patuloy po ninyong kahabagan at patawarin ang lahat ng tumatawag sa inyong banal na pangalan.
Amang Yahweh, Ama ko, iyan ang kanyang pangalan. Sa lahat ng nakakita ng bidyong ito, mag-like, comment, and share at mag-subscribe po tayo para ang susunod na video ay agad ninyong mapanood. I-share natin ito sa ating mga mahal na kaibigan, kakilala, sa ating mother, father, sister, and brother, upang sila man ay makasamba sa ating Diyos na buhay, para ang pagpapala at biyaya sa loob ng inyong tahanan sumagana, siksik liglig, umaapaw pa. Ito ang gawain na may pasasalamat sa Diyos. Halina mga kapatid, lumakad tayo sa liwanag na patungo sa ating Amang nasa langit, sapagkat Siya ang pinagmumulan ng lahat ng ating pangangailangan. Biyaya sa araw-araw, pag-asa, pagmamahal, kapatawaran, at katarungan, pag-ibig at pagtatagumpay ngayon at magpakailanman. Binabasbasan ko kayo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Ama, mahal na mahal po namin kayo, kayo ang maghahari dito sa bayang Pilipinas. Salamat po Ama sa maganda ninyong kalooban, patuloy niyo po akong bigyan ng sapat na karunungan upang maipahayag ko ng buong tapang ang mabuting balita ng kaligtasan. Sa inyo nagmumula ang aking karunungan, at ang aking mga labi ay ginagamit nyo upang gamitin sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, upang ang lahat ng tao dito sa daigdig at sa bayang Pilipinas ay maligtas. Kaya lahat kayo na naririto sa ibabaw ng lupa, huwag kayong magdalawang isip. Isipin nyo ang tama at ang masama ay itapon, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa ating Amang nasa langit. Sapagkat Siya ang lumikha sa iyo, marapat lamang nabigyan mo Siya ng karangalan, pagpapasalamat, at makikipagrelasyon ka sa Ama sa pamamagitan ng Ama namin. Sapagkat ang panalangin ng Ama namin ay isang banal at makapangyarihan. Kaya ang ating Panginoon Hesukristo nung Siya'y nagkatawan lupa at nangaral sa mga tao, ang lagi niyang ginagawa na panalangin ay ang Ama namin na sa langit ka. Sambahin nawa ang pangalan mo, kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Diba? Kung ika'y nananalangin, damahin mo ang mensahe ng Ama namin. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin si Yahweh
sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Anak, sino ka man at saan ka man naroroon, magtatagumpay ka, pagkat siya ay mabuti. Tinuturo ko na ang dapat nyong gawin, gagawin nyo na lamang ay hindi nyo pa magawa. Kung hindi kayo naniniwala sa sinasabi ko, paano kaya kung dumating na ang paghukom, na ang lahat ng tao na nilikha niya ay haharap sa kanyang harapan at lilitisin kayo sa pamamagitan ng ginawa niyong karumihan dito sa bayong na inyong pinagmulan dito sa bayong Pilipinas o maging sa buong sanlibutan. Paano pagdating ang paghukom? Hindi mo alam kung saan ka pupunta at ang iyong espiritu na ipinagkalob sa iyo, pagala-gala, hindi malaman kung saan ka paroroon. Ang masama, itapong ka sa dagat-dagatang apoy na siyang pangalawang kamatayan ng iyong espiritu. Hindi ka na pamamarisan ng mga taong ng espiritu sa ginawa mong kasalanan na hindi ka nakahingi ng tawad sa kanyang harapan. Panginoon Bongbong, maraming salamat po at ipinagkaloob uli ng ating Ama ang inyong pangalan. Lahat ng may galit sa inyo ay mawawala na sila. Papalisin na sila dito sa ibabaw ng lupa para silang mga dumi at itatapon doon sa sunugan sapagkat wala na silang pakinabang dito sa ibabaw ng lupa. Sila'y wawalisin upang hindi na sila pamarisan ng mga taong nabubuhay sa ngayon at sa mabubuhay pa. Sapagkat sinabi ng Ama, lahat ay lilinisin niya. Ang mga upasala, mga sinungaling, mga gumagawa ng maling batas, at ang mga pagkampi-kampi na walang ginagawa kundi ang kanilang kalooban ng nasusunod. Na wala namang paroroon ng puro mali ang kanilang ginagawa. Pangulong Bongbong, maging matatag lamang kayo, kasama natin ang Ama. Kasama natin siya, hindi niya tayo iiwanan. Kaya ako naririto sa ibabaw ng lupa mula sa aking pagsilang hanggang sa ako ay nagkaisip. Naglagbay ako dito sa ibabaw ng lupa para manalangin na manalangin sa ating Amang nasa langit. Ngayon dumating na ang oras para naman ako ay sumunod sa kanyang kalooban at gawin ko ang inaakala ko sa akin sarili na ang lahat ng tao ay dalin sa katotohanan, dalin sa kaliwanagan, at buksan ang kanilang isip sa pamamagitan ng banal na salita ng ating Amang nasa langit na siyang nagbigay sa akin
ng karunungang ito upang ipahayag ko ang mabuting balita ng kaligtasan. Pangulong Bongbong at ang buo mong pamilya mula sa iyong ina na si Ginang Imelda Romualdez Marcos, si Irene, si Aimee, maging matatag kayo sa ginagampanan ninyo dito sa ibabaw ng lupa, dito sa bayang Pilipinas. At ang mga yapak na pinagmulan ang inyong mga anak na ngayon ay lumalaki at nagkakaisip. Nakikita nila ang ginagawa ng kanilang ama na si Bongbong Marcos. Papatnubayan din kayo ng ating dakilang Diyos sapagkat napakalilinis ng inyong kalooban. Wala nang masasabi sa inyo na kayo lamang ang taong namuhay na kahit na hinahatulan ng tao, nahandoon pa rin ang kababaan ng inyong kalooban. Yan ang gusto ng Ama. Bagamat ikaw ay nilalait, minumura, sinisira ang iyong pangalan, katulad ng ginawa sa inyong ama na si Pangulong Ferdinand Edrelin Marcos, niyurakan nila ang pangalan ng iyong ama noong panahon na siya'y nabubuhay. Sabi ko sa inyo, pag kayo'y gumagawa ng mabuti, ang masamang ay malapit sa inyo. Huwag nyo silang pansinin. May hangganan ng kanilang buhay dito sa ibabaw ng lupa. At Ama ang nakakaalam na sila lamang at wala silang magagawa, kundi umabot na sa sukdulan ang kanilang ginagawa sa inyo at gumagawa pa ng mga bagay na laban sa inyo. Pangulong Bongbong, ang sinasabi ko sa inyo, nasa panig ninyo ang Ama. Wala tayong magagawa kung tayo kukunin na ng Panginoon, ng ating Ama, sapagkat ang lahat ng tao ay may hangganan ang buhay dito sa ibabaw ng lupa. Bago ka palang isilang, nakatala na agad ang pagkawala mo dito sa ibabaw ng lupa, ang tao. Hindi mo alam, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo kukunin ng Ama. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, naririto tayo sa ibabaw ng lupa. Ipaglaban natin ang katotohanan, ang kabutihan ng Diyos sa sangkatauhan. Tayo na lumakad sa liwanag na patungo sa kanyang paanan. Tayo ay lumakad na patungo sa kanyang paanan upang damahin natin ang kanyang salita at ang kanyang kapangyarihan. Maraming salamat po, Ama, sa maganda ninyong kalooban. At sa lahat ng nakakita ng bidyong ito, ipamalita natin sa lahat ng inyong mga mahal na kaibigan, sa lahat ng inyong kilala, at sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong nanay, tatay, ate, kuya, at sa inyong mga pamangkin na babae, pamangkin na lalaki. Gabayan niyo sila patungo
sa liwanag na ating tatahakin dito sa ibabaw ng lupa. Sa Diyos ang kapurihan, magpakailanman, ngayon, ngayon at magpakailanman. Amen. Salamat po. Salamat po. Amen.